ay yung bang pagluluto ng Sabbath ay allowed po ba yun pag tuwing Sabado? Yun po ang kanyang, ay hindi allowed. Opo, yun po. Ayan, thank you po sa tanong. Ano po yung stand natin bilang mga Seventh-day Adventists sa pagluluto? Okay, cooking. Tandaan ho natin yung vision ni Ellen White. Marami. Isa po dyan, education, mga eskwelahan. Isa po, hospital. O, bibigyan ko muna kayo bago tayo magbasa ng kanyang sulat. Kung i-apply po natin, sapagkat isa sa pangunahing vision niya ay hospital, mga sanitarium, sa tingin nyo ho, lalago ang ating mga hospital at matutupad ang vision ni Ellen White, pakakainin mo yung mga pasyenteng may matinding karamdaman ng lamig, bahaw, niluto ng Biyernes? Makakasuhan tayo. Kasi ito po, logically speaking, maging ganito kaya ang fulfillment ng sulat ni Ellen White na yung mga hospital natin nagpapakain ng bahaw or lamig na kanin, niluto ng Biyernes, tanghali ng Sabado, isi-serve mo. Mayayaman yung nandyan. Pakakainin mo ng hindi ayos. Okay. Ang bahagi pong ito ay gusto ko lang magbigay reaksyon doon sa mga style ng pagsagot ni Gunoong Johnson Amican. Hindi po ang layunin ko ay siraan siya o sa ano pa mang kadahilanan, kundi sa akin pong personal na obserbasyon. Ito na may reaksyon lamang ng isang kagaya ko. Ay masasabi kong mali yung kanyang mga ibinibigay na sagot, yung kanyang ibinibigay na aral sa ating mga kapatid. Ay subok na natin, nakita nyo naman. Katulad niyan ang kanyang mga sagot. Ay sablay na sablay eh. Ang tanong ay kung allowed ba ang mga Seventh-day Adventists na magluto pag-araw ng Sabat. Ay tingnan nyo yung isinagot. Palibas ay defensive ang kanyang sagot. Gusto niyang i-justified. Gusto niyang palabasin na tama lamang. Nag-i-encourage siya na magluto pag-araw ng Sabado. Gusto niyang sabihin na hindi bawal ang pagluluto ng araw ng Sabado. Kaya kita niyo yung isinagot niya, yung tungkol agad dun sa mga may sakit na nasa ospital. Yun daw nasa Manila Sanitarium and Hospital. Yun bang itinatanong ng kapatid? Ang itinatanong ba ng kapatid ay yung tungkol dun sa mga may sakit na nasa ospital, na merong mabibigat na karamdaman? Hindi naman yun ang itinatanong sa kanya. Kasi yung tungkol sa mga may sakit at yung mga taong hindi pwedeng kumain ng malamig ay given na yan. Ang Adventista ay merong pre-knowledge tungkol diyan, alam na yan, na kung merong may sakit, kahit wala sa ospital o nasa loob ng iyong tahanan, o mga taong hindi pwedeng kumain ng malamig at makakapinsala sa kanilang kalusugan, alam natin yan ay allowed. Pinapahintulutan ng Diyos, pinapahintulutan ng Biblia, pinapahintulutan ng doktrina ng Seventh-day Adventist, at pinapahintulutan ng mga sulat ni Ellen G. White na ipagluto mo yan, paglingkuran mo yan kahit araw ng Sabat. Ay hindi naman yun ang itinatanong sa iyo. Yung bang nagtanong sa iyo nasa ospital? Ang itinatanong sa iyo niyang mga yan, yung iglesia na iyong pinuntahan, ay yung generally, yung katulad mo, katulad ko, o katulad niya mga nasa simbahan, nasa ospital ba ang mga yan? Wala naman sa ospital ang mga yan. Malalakas pa yan sa kalabaw. Allowed ba silang magluto pag araw ng Sabat? Yun ay tinatanong sa iyo. Yung wala namang dahilan. Ay ang isasagot mo naman yung mga vision ni Ellen White tungkol sa ospital, tungkol sa paaralan. Kahit nga yung eskwelahan, hindi naman ini-encourage na magluto pag araw ng Sabat. Ipinagbabawal din yan sa kanila. Hindi yan itinuturo ng Seventh-day Adventist. Sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Tapos sasabihin mo, ikukumpara mo,
Eh di kung ipapatupad na niya yung hindi pagluluto, ay paano yung nasa ospital? Ay, sus ko po. Eh hindi naman yun ang itinatanong sa iyo. Alam mo yun. Ha? It is lawful to do good on the Sabbath. Ha? Pwede yung ipagluto. Ha? Pwede mo yung paglingkuran. Pwede mong gawin ang mga bagay na may kinalaman dyan sa may sakit kahit araw ng Sabat. Eh hindi naman yun ang itinatanong sa iyo, eh bakit yun ang iyong isasagot? Tapos sabi mo pa, logically speaking, anong ibig mo sabihin? Nasabi mo hindi lalago. Ang mga sulat ni Mrs. White, hindi lalago ang Seventh-day Adventist. Kung ipatutupad natin yung hindi pagluluto ng araw ng Sabat, aba, kita mo yun. Eh di ini-encourage mo yung tao na magluto pag araw ng Sabat. Gina-justified mo ang iyong pagluluto pag araw ng Sabat. Eh ganun ba ang turo ng Seventh-day Adventist? Kaya sablay, ay dadalhin mo sa apoy yung mga kapatid. Hindi ang itinatanong sa iyo tungkol doon sa may sakit. Eh, sasagot mo naman ay yun. Ay kung walang sakit, yun ang itinatanong sa iyo. Kung wala bang sakit ang tao, allowed ba na magluto ng araw ng Sabat? O hindi? Yun ang itinatanong. Kasi ang alam kong turo dyan ng Seventh-day Adventist ay hindi. Ang sagot dyan kaagad ay hindi. Hindi ipinapayo ng Seventh-day Adventist Church na magluto ang mga Adventista pag araw ng Sabado. Ang ipinapayo, ang itinuturo ay iwasan na magluto pag araw ng Sabat. Ay sa iyo naman, ini-encourage mo. Gina-justified mo. Binibigyang katwiran mo. Kaya nga ang una mong sagutin, agad may mga sakit na yan. Nasabi mo pa nga ay mayayaman ang nariyan, ay pakakainin mo ng bahaw. Ibig mo sabihin, kung mahirap, ay pwede ng bahaw. Kaya hindi pwede dahil mayaman. Nakita mo. Pati yung mentalidad mo, kitang-kita yung discriminate mo sa tao. Pag mayaman, hindi pwedeng pakainin ng bahaw. Yung mahirap ang pwede. Ay, nako, pag ganyan ang mga sagot ng mga mangangaral, ay napakalayo sa katotohanan. Malayo yan sa turo ng Adventist. Kasi nung ang nangaral sa akin ay layman, ay hindi ganyan ang turo. Ewan ko kung naiba na. Ang doktrinang dinala sa akin, ng nangaral sa akin, sa amin, ay hindi ka dapat magluto ng araw ng Sabat. Iwasan mo yun. At maraming sulat si Mrs. White na yan ay pinagbabawal. Kung kinikilala mong propeta yan, si Mrs. White, ayan ay pinagbabawal, hindi ipinapayo ni Mrs. White na ikaw ay magluto ng araw ng Sabado. Maliban na lang kung may sakit, yung may sakit. Ay, hindi naman yun ang tinatanong sa iyo. Kaya hindi mo dapat isagot yung mga nasa ospital. Yan ay walang unawa mo. Yan ay pag-iwas mo lang, segue na sagot, yan ang tinatawag na segue na sagot. Diretsuhin mo. Kaya nga sabi mo, katulad na sabi mo, may danger yung paggamit ng mga sulat ng Mrs. White. Eh talagang danger pag hindi mo naunawaan, kagaya ng ginagawa mo. Hindi mo naiintindihan niya sinasabi mo. Kaya ayusin. Hindi ko alam kung bakit dapat ito, bago ito magsalita, ini-screen muna ng kung sino mang authorized person ng denomination na mali ang itinuturo niyan. Hindi ganyan ang turo ng Seventh-day Adventist. Nag-i-encourage siya Gina-justified niya yung pagluluto pag araw ng Sabat. Kasi nga daw kung doon nga sa ospital nagluluto, iba naman yung nasa ospital. Hindi naman yun ang itinatanong sa'yo. Dapat hindi ko alam kung ano itatawag sa'yo. Sabihin kong ikaw ay, ewan ko, kung ano lang masasabi ko. Pakinggan pa natin. Pangalawa, eskwelahan. Mga universities, ang pagkain dyan, mga Vegemite, tokwa, lutuin mo na yan ng Biyernes. Fasting tuwing Sabado ang napakaraming estudyante. O paano mo ngayon i-applyan? Ay ang bilis mapanis niyan. Meron kaming napuntahan, nakausap namin mga Davidian.
Ito buhay na patotoo. Yan. Di nagbaon, makipagtala kayo sa mga Davidian, bawal magluto ng Sabado. Nagtaka ito, hindi pa ho ito bang binyagan. At saka ito, ba't ganito ulam, panis? Wala, kinain na lang kasi niluto ng Friday. Ganito kaya lalawak ang church? Kung in-apply lahat natin yan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Yan. Ang kanya namang gina-justified, kaya po pwede kang magluto ng araw ng Sabado. Sa kanya ay okay lang magluto ng araw ng Sabado. Yun, dinala naman niya sa mga universities. Kahit yung ating paaralan, hindi rin ini-encourage yan ng ating denomination o ng Seventh-day Adventist na magluto kung araw ng Sabat. Pinagbabawalan din sila. Hindi rin sila nagtuturo. Nagtuturo ba yung ating paaralan na magluto ka ng araw ng Sabat? Hindi yan nagtuturo. Hindi rin nila yung ginagawa. Kung ginagawa man nila, hindi sila ang mananagot sa Panginoon. Pero bawal yon. Hindi yun allowed. Kahit dyan sa mga universities, sabi mo ay mapapanis, problema nila yon. Kung wala silang paraan, wala silang diskarte. O katulad ng sinasabi mo, na ikaw at saka yung mga kasama mo, dumayo dun sa Dabijan. Di kayo nagbaon. Dumayo sa Dabijan, kayo nagbaon. Hindi kayo nagluto. Kaya sabi nung kasama mo, ano ito, panis. Di kinain na lang kahit panis. Tamo. Kasi ang iyong dahilan hindi bawal magluto pag Sabado. Ang dahilan mo ay bawal magluto pag Sabado, kaya nakakain kayo ng panis. Parang ganon, sinisi mo pa yung hindi pagluluto ng Sabado, kaya nakakain kayo ng panis. Kayo ang panis. Saan ka nakakitang nagluto ka ng madaling mapanis? Alam mo ng Sabado pa ng tanghali kakainin? Pag wala kang ang paraan, kakain ka nga ng panis. Kung nagbaon ka ng singkamas, mansanas, ubas, kastanyas, kung yun ang binaon mo, hindi panis, nakapagtanghalian ka ng maayos. Palibhasa, tapos sisisihin mo yung utos na bawal magluto pag araw ng Sabado, kaya ka nakakain ng panis. Di ginawa mong pabigat sa iyo yung Sabat, hindi pagpapala. Utos ng Diyos yan na huwag kang magluluto pag araw ng Sabado. Alam mo? Tapos sasabihin mo nakakain ng panis. Kadaming paraan para hindi ka kumain ng panis. Yung nangaral, mabalik ako doon sa nangaral sa amin. Yung nangaral dito sa amin, yun ay hindi pastor, pero original yun na pastor. Bakit ko nasabing original? Kasi ang pangalan nun ay pastor. Bata pa'y pastor na, pagkapanganak, pastor na. Pastor ang pangalan, si Pastor de Luna. Yan ay matatanda ng lema noon. Elder siya ng Lipa, Adventist Church. Kasama niya yung Mamay Aguido de Chavez, yung aming pinsan. At saka si Mariang Umali, ang nanay Anggi. Ang turo niyan sa amin ay bawal magluto pag Sabado. Yan ang doktrina ng Seventh-day Adventist. At sa buong panahon ng pagpunta niya dito sa amin sa Padre Garcia, taon ang binilang, yan ay hindi nagluto ng Sabado. Kahit pumunta ka sa kanila pag Sabado, hindi yan nagluluto. Yung mag-asawang yan ni Kapili at saka yan si Pastor de Luna. Pero hindi yan kumain kailanman ng panis. Pag inihain sa amin sabi ko sa iyo, nausok. Hihipan mo bago mo kainin. Hindi panis. Maganda yung kanyang lagayan Preparado siya sa ganun. Stainless na kantin, o kaya yung may dala siyang styrofoam. Doon nakalagay ang kanin, araw ng kanyang nilagang itlog, kamatis. Ba't hindi nakain nyo ng panis?
Eh kayo lang ang tanging kumain ng panis, eh, panis-panis. Oh. Sisisihin mo pa yung utos na bawal magluto ng Sabado? Kaya kayo kumain ng panis? Eh kayo may problema doon. Ha? Tapos sasabihin mo, hindi lalago kaya niya ang Seventh-day Adventist. Kung ipatutupad mo yan, pag hindi pagluluto ng araw ng Sabat. Aba, logically speaking, may logically, naintindihan mo ba ang logic mo na yan? Logically mo? Ang logic mo pala, kung nagluto, pag ipinagwawal mo ang pagluluto, hindi lalalago ang Seventh-day Adventist. Yun ang logic mo. Ngayon, para lumago, ay pabayaan mong magluto, iaral mo na dapat magluto pag Sabado, i-encourage mo mga kapatid. Yan ang nakukuha ko sa iyong sinasabi. Gina-justified mo yung pagluluto, ini-encourage mo pa mga kapatid na magluto pag araw ng Sabado, hindi yan masama. Pwedeng magluto. Tamo, hindi ikaw ang may aral na laban sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Tapos akong palagi mong sasabihin dapat matanggal at ako'y laban sa Seventh-day Adventist. Yung aral mo na yan, laban yan sa Seventh-day Adventist. Kung meron dapat disiplinahin na ikaw. Kaya shout out dun sa mga authorized person ng denomination. Dapat yan ay ini-screen muna ninyo bago nyo pagsalitain sa isang iglesia kasi ibubulid niya ng mga kapatid sa apoy. Mali ang itinuturo. Mali ang isinasagot niyan. Sa halip na kanyang ituro ang tama, ay hindi. Salungat ng kanyang turo. Ini-encourage niya ang mga tao. Gina-justified niya yung pagluluto niya ng Sabado. At itinuturo niya pa dun sa iba. Maling paggamit ng filosofiya ng Biblia at ng mga vision ni Ellen White. Tamo, ang dadahilan niya yung mga nasa ospital, yung mga university. Ikaw ba'y nasa ospital? Hindi naman yun ay tinatanong sa yung nasa ospital. Malabo. Tapos ayaw niyang pagsalitain yung mga kapatid. Sigurado may tututol dyan. Ako yung nagtataka, bakit yung elder diyan ay hindi tinututulan? Pag yan ay dito sa amin, bababayin ko yan ng pulpito, aagawan ko ng mic yan, sablay nang itinuturo. Hindi maaari sa akin yan. Hindi ako para anyayahan yung ganyang klaseng mangangaral. Wala kang makukuha diyan. Bubulid ka niyan sa apoy. Tingnan mo yung susunod niya pa sasabihin, puro sablay. Panorin ho ninyo yung topic namin ni Pastor Brian Tolentino tungkol po sa bagay niyan. Yan. Nabanggit niya yung tungkol sa topic nila ni Pastor Brian Tolentino. Napanood ko yung ilang bahagi nun Pero ako'y natatawa doon kasi pag inyo pong pinanood yun, isang inyong magiging konklusyon. Siya ay sinisermonan. Siya ay nililekturan ni Pastor Brian Tolentino kasi nga mali ang kanyang mga pag-unawa tungkol sa mga sulat ni Mrs. White. Partikular, lalo na dyan sa pagkain, lalo na dyan sa mga pagluluto pag araw ng Sabat. Mali ang kanyang mga katuruan dyan, kaya doon sa programa ngayon ay siya nilelekturan. Kung ako nga ang mag-a-analyze doon, pwede ko sabihin siya sinasabon. Siya ay nilelekturan doon ni Pastor Brian kasi nga yung kanyang mga turo ay sablay. Kaya panurin nyo, makikita nyo na siya ay nilelekturan doon. Yan ang sinasabihan siya doon ni Pastor Brian. Wala naman doon si Pastor Brian sinabi na pwede kang magluto ng araw ng Sabat. Pag yun ang inyong itinanong, siguradong direct agad ang sagot nung sa inyo. Hindi. Sasabihin, pwede ba magluto ng Sabat? Ng araw ng Sabat? Sigurado ang sasagot nyo sa inyo, hindi po. Hindi ipinapayo ng Biblia, hindi ipinapayo ni Ellen G. White, hindi ipinapayo ng denomination na tayo magluto ng Sabado. Ngunit, yun, merong kasagot, ngunit. Pero, merong mga pagkakataon, katulad nga nyo, kung may mga sakit yun, exempted yun. Alam naman natin yun.
Pero iba yan ang sagot niya. No? Ang sinasagot ni Johnson na ini-encourage niya pa ikaw. Gina-justified niya. At logically speaking, hindi lalago ang Seventh-day Adventist kung hindi ka magluluto ng araw ng Sabat. Yan ang kanyang, yan ang kanyang banat. Ay, saan ka nakakita niya? Ito mo yung kanyang mga paggamit pa ng mga talata ng Biblia. Talagang maling-mali. Maling-mali. Tingnan yung mga susunod pa niya mga banat. Meron pong mga sulat si Ellen White. Okay, magbasa tayo. Magbasa po tayo sa kanyang sulat. Una muna, Exodus chapter 12 verse 16. Tingnan ninyo. Magbasa daw tayo sa sulat ni Mrs. White. Ay ang kanya namang ipinakita hindi sulat ni Mrs. White. Yung bang kanyang binasa yung sulat ni Mrs. White? Exodus 12:16, sulat ba ni Mrs. White yun? Talata ng Biblia yun, si Moses ang may sulat noon. Oh. Sabi niya sulat ni Mrs. White. Tapos may quote ba diyan si Mrs. White? Walang quote diyan si Mrs. White sa Exodus 12:16. Siya lang ang sariling magpapaliwanag niya sarili niyang kaisipan. Walang paliwanag si Mrs. White diyan sa 12:16 ng Exodus. Sasabihin niya kinukot ni Mrs. White yan. Nag-quote ba si Mrs. White niya? Tingnan mo siya magpapaliwanag. Anong kanyang paliwanag? Sablay na sablay ang kanyang paliwanag. Pakinggan natin. Ito po ang nakasulat sa talata. Sabi rito, at sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw ay ikapitong araw man ay magkaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang maaring gawin ninyo. Historical context tayo mga kapatid. Ang kinukot na Ellen White, hindi siya gumawa ng sarili niya. Kinukot niya yung Bible. Okay. Bakit ganito yung pagkakasabi sa talata? Tingnan niyo yung Israel na kinukot ni Ellen White pagdating sa cooking during Sabbath. Kinuha po niya yung sitwasyon sa Israel. Sa Israel, meron mga festival or kapistahan na tinatawag po sa kanila. May pagpupulong sila na 6 o 7 araw sunod-sunod. Walang ibang gagawin. Ilalaan mo lang yan sa ano. Yung kanila pong, yung kautusan ng Diyos tungkol sa Sabat, kung ano ang mga pwedeng gawin at hindi, ay katulad lang, kahalintulad ng ceremonial Sabat, yung mga festival, kapistahan, at ng weekly Sabat, yan din. Ngayon, kung hindi ka pwede magluto at 7 araw yan, mabuhay ka pa kaya yan? 7 araw, sunod-sunod, puro Sabat. Kaya ang sabi dyan, ang pwede mong gawin, yung may kinalaman sa pagkain. Okay? So, ito po yung binabanggit sa kasulatan. Tingnan ninyo. Talagang gina-justified niya na ina-allowed ang mga Adventist na magluto pag-araw ng Sabat. Ang kinuha niyang talata ay yung 12:16 ng Exodus na alam natin na ang tinutukoy doon ay yung pangingili ng 7 araw na Sabat. Yun po yung piyesta ng tinapay na walang libadura. At yun ay 7 araw na sunod-sunod na pangingilin. Piyesta nga yun. Isang pagdiriwang, 7 araw na pagdiriwang. Hindi naman magugutom ang mga ito, may pagkain. Pag binasa niyo po yung context noon, meron dong kakain sila. Pagkakain sila doon ng kordero, kakain ng tinapay na walang libadura, ay araw-araw yon. Paano sila magugutom doon?
Ina-allowed talaga sila doon magluto. Kasi hindi naman yung 7th day Sabbath, hindi naman yung weekly Sabbath. Ba't yun ang isasagot mo doon? Nasasabihin mo pwede ka rin magluto pag weekly Sabbath. Iba yun. Huwag mong sabihin parehas lang yung ceremonial Sabbath at saka yung 7th day Sabbath. Naku po, ay pambihira kang mangangaral ka. Ha? Ay sadyang dun sa 7 araw na Sabbath, ay sadyang doon may niluluto, yung kordero. Ha? Na para pagkain nila, yung tinapay na walang libadura. Meron doon mga alituntunin sa pagdiriwang ng Sabat na yaon. Mula sa unang araw hanggang sa 7th araw. Hindi mo kasi, meron ka pang sinasabi mga historical background, hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi mo na historical background. Ang ipinangingilin mo ba ngayon ay 7 araw na Sabat? Ba't mo igagaya doon? Ang ipinangingili natin, ang itinatanong sa iyo, niyang nagtatanong diyan sa church, na iyong dinaluhan, ikawa-awa ang mga yan sa iyo, sa isinasagot mo yan, ay yung tungkol sa pagluluto sa 7th araw na Sabat, yung weekly Sabat, hindi naman yung 7, hindi naman ang itinatanong sa iyo yung 7 araw sunod-sunod na Sabat. Hindi naman tayo nagdiriwang noon, hindi naman tayo nangingili noon. Ba't yun ang isasagot mo? Iba yun. Hindi mo pwedeng igaya yan dyan sa weekly Sabbath. Doon pwede kang magluto. Yung 7 araw na Sabbath. At ang ipinaluluto, ipinaiihaw sa iyo doon yung sinabi rin ng Panginoon na kordero. Yung tupa na inallowed ng Panginoon na sabi di walang dungis, walang pintasan, pipili ka noon at yun ay kakainin ninyo. Hindi yun lulutuin sa kung paanong paraan ang iihaw mo yun. Tsaka yung tinapay na walang libadura ay meron ding mga alituntunin ng pagkain noon. Araw-araw kayo kakain noon. Iba naman yung weekly Sabbath. Ang itinatanong sa iyo, kung sa pangingili natin ng weekly Sabbath ay pwedeng magluto, ay ba't ang isasagot mo iyang tungkol diyan sa 7 araw na Sabbath? Yan na may hindi tuwing Sabado. Yan ay tuwing buwan ng Abib sa Hebrew calendar. 15, nagsisimula ng 15 ng unang buwan ng mga Hebreo at natatapos sa 21, kaya nga 7 araw yan na Sabat. Kung nagsimula yan ng Lunes, ay di Linggo matatapos. Kung nagsimula sila ng Linggo, ay di Sabado matatapos. 7 araw yon, sunod-sunod. Ay sadyang pinagluluto doon. Hindi naman yun ang itinatanong sa iyo, kung ikundangan kaya ang sasagot mo iyan, di nililigaw mo ang tao. Ikaw kasi, tapos meron ka pang mga historical background, naintindihan mo yung historical background na sinasabi mo. At saka walang kinote diyan si Mrs. White, huwag mong ibintang kay Mrs. White yan. Hindi yan nag-a-allowed. Walang sinasabi si Ellen G. White na dahil sa talatang iyan ay pwede ka nang magluto pag araw ng Sabat. Walang ganon. Naku po, ikaw talaga pag nagbabasa ka ng talata ng Biblia, kung anong nasa utak mo, isisiksik mo dun sa talata. Lagi kong sabi, pag ikinagbasa, Johnson Amica, uunawain mo yung binabasa mo, pagkatapos yung sinasabi ng talata, yun ang ilalagay mo sa iyong utak. Huwag yung nasa utak mo ang iyong isisiksik sa talata. Tingnan mo. Ituturo mo dyan sa mga kapatid na ay pwedeng magluto pag pagkain. Pwede mong gawin pagkapagkain. Pag araw ng Sabat. Yun ba yun? Yun ba ang tinutukoy dyan? Sa 12:16 ng Exodo? Pag-arala, sabi, mga kapatid, ito nyo yung naalala kong sabi ni Pablo. Sabi niya, naging mas mararangal yung taga-Berea kaysa taga-Tesalonica. Bakit? Sapagkat hindi lamang sila nakikinig ng iniaaral sa kanila, kundi araw-araw nilang sinisiyasat ang kasulatan at tinitingnan nila kung totoo nga ang sinasabi niyang mga nangangaral. Kaya, pagka ganyan, katulad niya si Johnson Amica ng inyong tatanungin, huwag kayong basta makikinig sa sinasabi niyan. Naku, maliligaw kayo.
Kita nyo, sa lahat ng isinagot, walang tumama eh. Puro irrelevant, out of context. Puro panliligaw. Oh. Ang itinatanong, ay sasagot, yung nasa ospital, hindi naman yun ang itinatanong. Pwedeng magluto kasi sabi raw ng talata. Ay yun ba ang... Sus ko po. May mga historical background pang sinasabi. Eh ano nga, naiintindihan sa... Alam niya kaya yung ibig sabihin ng historical background? Tingnan niyo yung context nung 12:16. Simulan niyo sa 1. Makikita niyo yung sablay na sablay ang turo ni yung sagot na yan ni Amican. Ha? Hindi ko alam kung ano itatawag diyan eh. May sabihin kong bawal namang sabihin. Sabihin kong lalo namang bawal. Eh, ano itatawag ko diyan? Ha? Tapos ay akala, huwag muna kayong magsasalita. Sabi sa mga, paano gayang mga ngaral na yan? Tapos palaging sasabihin niya ako'y tatanggalin. Ay ikaw ang dapat tanggalin eh. Ha? Ay ikaw yung dun sa ating argumento kahit saan ikiharapin ko pag gusto mo kong harapin. Na sabihin mo pag ako'y tanggal na isa-isahin mo, hindi malaking kabaliwan mo yan. Saan ka nakakitang pagtanggal mo sa anong pagkakaiba ng isasagot mo daw? Ha? Mali. Ha? Kaya mga minamahal kong mga kapatid, huwag kayong basta maniniwala diyan. Suriin ninyo yung kanyang sinasagot. Mali. Irrelevant yan. Ha? Out of context. Hindi ipinahintulot ng Biblia, unang sulat ni Mrs. White na ikaw ay magluto ng araw ng Sabado. Nakatulad ng itinuturo niya si Amican. Yan ay salungat. Ang turo niya ay salungat sa banal na kasulatan. Ang laman ng utak niya ay salungat sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Bakit kayo ay nawiwiling anyayahan niyan? ay sus ko po. Kung gusto, yun sana si Brian Tolentino. Pero pag yan si Johnson Amican, ako po. Mga ganyan tanong, wala kayong makukuha diyan. Empty. Hungkag ang mga sagot niyan. Sayang lang ang panahon. Kita niyo yung mga isinigot sa inyong yan. Meron ba kayong nakuhang tama? Ililigaw kayo. Sa bangin ang inyong punta kapag yan ang sinunod ninyo. So, pakinggan pa natin yung sunod. Punta tayo sa sulat ni Ellen White, mga kapatid. Ayan. Sa 1 SP 225. And it came to pass that on the 6th day, they gathered twice as much bread, 2 omers for 1 man. Kinote po ito sa Exodus 16, ano? And all the rulers of the congregation came and told Moses, and he said unto them, this is what which the Lord hath said. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which you will bake today, and set that you will set, and that which remaineth over lay up for you, to be kept until the morning. And they laid it up till the morning, as Moses bade. And it did not stink. Hindi siya nasisira, no? Neither was any worm therein. Wala ring inuuod. And Moses said, eat that today, for today is a Sabbath unto the Lord. Today you shall not find it in the field. 6 days you shall gather it, but on the 7th day, which is the Sabbath, in it there shall be none. So, walang nahuhulog naman na during Sabbath. Kailan nahulog? Friday. Alam nga namang iluto mo pa kinabukasan. Di kung kailan nahulog, doon iluluto yon, ipiprepare. Hindi ka magluluto pag Sabat kasi wala namang nahulog eh.
Hindi ka rin lalabas kasi wala ka namang mapupulot. So kaya sinabi yung utos na lutuin ninyo ngayon kasi bukas ay Sabat, walang mahuhulog na mana, ay tama talaga yon. Huwag lang natin bibigyan ng maling konklusyon. Tingnan nyo ha, kinukot ito ni Ellen White doon sa Exodus. Exact quotation actually. The Lord is no less particular now in regard to this Sabbath, sabi ni Ellen White, than when He gave the foregoing special directions to the children of Israel. He required them to bake that which they would bake, and set that which they would set on the sixth day, preparatory to the rest of the Sabbath. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. So, ang Panginoon ay hindi ganun ka-particular tungkol sa kanyang Sabat. Kaysa noong ibinigay niya, kung tatagalogin natin yan, yung binabanggit na special na tagubilin sa mga anak ni Israel. Inutusan niya silang magluto. Iluto ang lahat ng kanilang lulutuin sa ika-6 na araw. Bilang paghahanda sa araw ng Sabat. Yaong mga, sabi diyan, nagpabaya sa paghahanda para sa Sabat sa ika-6 na araw at nagluto ng pagkain sa Sabat ay lumalabag sa ika-4 na utos. Hindi gumagawa ng sariling utos sa Ellen White dito. Kino-quote niya kung anong sitwasyon ng Israel. Sabi ni Moises, gawin niyo ito. Pag lumabag sila doon kay Moises, nababiolate nila yung ika-4 na utos. Pag binasa mo ito ngayon, parang itiuutos ni Ellen White ito. Kinukot niya po ito, mga kapatid, ha? Kinukot niya na nakababiolate yung mga Israelita sa ika-4 na utos. Kasi wala namang mahuhulog eh. Matigas ang ulo. Okay? So hindi niya sinasabi na may mana din sa ating panahon. Ang lumabag sa batas ng Diyos, lahat ng talagang nananabik na ipangili ng Sabat ayon sa utos ay hindi nagluluto ng anumang pagkain sa Sabat. Kinukot ito ni Ellen White. Kaya lang pag binasa natin to, ayan, sabi ni Ellen White. Excuse me, mga kapatid, kinukot niya yung sinasabi kay Moises. Ngayon, tingnan nyo. Anong dahilan? The Lord's announcement that He would disinherit Israel had rose a spirit of rebellion. One of the people angry at being excluded from Canaan and determined to show his defiance of God's law, ventured upon the open transgression of the fourth commandment by going out to gather sticks upon the Sabbath. Tingnan niyo po yung nakakulay blue. During the sojourn in the wilderness, kinukot niya, the kindling of fires upon the seventh day had been prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan. Ay, hindi naman pala hanggang Canaan yon. Si Ellen White, sabi niyo, pagbabawal pa na yon, doon sa Canaan, hindi na. During the sojourn in the wilderness, bakit? Wala naman kasing mana doon na nahuhulog. Pagdating ng Canaan, wala na ring mana. Kaya sa Biblia, wala kang mababasa na sa Canaan, bawal magluto. Na misunderstood ang sulat ni Ellen White, kinukot, pero siya na rin may sabi, kailan yun pinagbabawal? During the sojourn, sa panahon ng paglalakbay sa ilang.
Ang pagpapaningas ng apoy ay ipinagbabawal. Ang pagbabawal na yan ay hindi umabot sa Kanaan. Naintindihan mo ba natin, mga kapatid? May linaw? Ayan. Nag-quote siya ng sulat ni Mrs. White. Ang kinote niya itong dito sa akin ay makikita ito sa Spiritual Gifts 253 paragraph 2. Ito po yung kanyang binasa, sabi niya ganito. The Lord is no less particular now in regard to His Sabbath than when He gave the foregoing special direction to the children of Israel. He required them to bake that which they would bake, and see it that which they would see it on the 6th day, preparatory to the rest of the Sabbath. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day, and who cook food upon the Sabbath, violate the 4th commandment and are transgressors of the law. Ay totoo nga naman po yun. Kinote yan ni Ellen G. White, doon mismo sa talata ng Biblia, sa utos ng Diyos sa Israel, tungkol sa pagbabawal sa pagluluto ng araw ng Sabat. Pero kinote po yan ni Ellen G. White, hindi para sabihin sa atin na pwede tayo magluto ng araw ng Sabat. Yung kasing kanyang idinugtong na sulat ni Mrs. White, hindi naman po yung tungkol sa pagluluto. Mamaya, pupuntahan po natin. Talagang nililigaw tayo. No? Sabi rito, akin po itong isundo, all who are really anxious, tama sabi ni Mrs. White, di quote yun, kinote niya, yung unang mga pangungusap. Pero dito, sabi niya, all who are really anxious to observe the Sabbath, according to the commandment, will not cook any food upon the Sabbath. Ano? Aking iniliwat sa Tagalog, ang sabi po ganito, lahat ng talagang nananabik, di kasama ka na doon, kasama tayo doon. Lahat ng talagang nananabik na ipangili ng Sabat ayon sa utos ay hindi dapat magluto ng anumang pagkain sa araw ng Sabat. Ang pagbabawal na iyon ay dapat ituring ng bawat tagapag-ingat ng Sabat bilang isang solemne na utos mula kay Jehova. Sa kanila, babantayan ng Panginoon ang kanyang mga tao mula sa pagiging matakaw sa araw ng Sabat na kanyang itinalaga para sa sagradong pagninilay at pagsamba. Kaya ano ang sabi ni Ellen White tungkol sa pagluluto ng araw ng Sabat? Ito po ang sabi niya sa Council for the Church, 226, paragraph 2. Cooking on the Sabbath should be avoided. Napakaliwanag po niyan. Wala yang quote-quote. Siyang may sabi niyan. Cooking on the Sabbath should be avoided. But it is not therefore necessary to eat cold food. In cold weather, the food prepared the day before should be heated. Sabi rito, ang pagluluto sa Sabat ay dapat iwasan. Ngunit hindi kinakailangan kumain ng malamig na pagkain sa malamig na panahon. Ang pagkain na inihanda ng araw ng Biyernes ay di pinaiinit. Hindi ka rin magluluto. Yun ang kanyang payo. Ngayon, kanya namang isinunod yung kanyang sinasabi. Alam niyo po yung kanyang sinasabi diyan sa sulat ni Mrs. White, ay hindi naman po yung tumutukoy sa pagluluto, kundi yun ay meron doong, kung inyo pong i-analyze at pag-aaralan yung konteksto ng sinabi ni Mrs. White diyan sa Eternity Past, 286, paragraph 6, o dyan sa sinasabi niyan, 287, paragraph 1. Hindi po yan tungkol sa pagluluto. Babasahin ko po sa inyo. Itong sabi niya. Soon an instance of Sabbath violation occurred. The Lord's announcement that He would disinherit Israel had roused a spirit of rebellion. One of the people angry at being excluded from Canaan and determined to show his defiance of God's law, ventured upon the open transgression of the 4th commandment
by going out to gather sticks upon the Sabbath. During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, but in the wilderness, fire was not needed for warmth. This was a willful and deliberate violation of the fourth commandment. Wala pong paglulutong tinutukoy dito. Walang niluluto diyan. Basahin ko po sa Tagalog itong sinasabi. Di nagtagal, may nangyayaring paglabag sa Sabat. Ang anunsyo ng Panginoon na aalisin niya ang Israel ay pumukaw ng espiritu ng paghihimagsik. Ang isa sa mga tao na galit sa pagiging ibinukod sa Kanaan at determinadong ipakita ang kanyang pagsuway sa batas ng Diyos, ay nakipagsapalaran sa hayagang paglabag sa ika-4 na utos sa pamamagitan ng paglabas upang mangolekta ng mga kahoy sa araw ng Sabat. Sa panahon ng pamamalagi sa ilang, ang pagpapaningas ng apoy sa ika-7 araw ay ipinagbabawal. Ang pagbabawal ay hindi umabot sa lupain ng Kanaan. Ngunit, sa ilang ay hindi kailangan ang apoy para sa init. Naggagawa lang sila ng siga para sila'y makakuha ng init. Ito ay sinasadya at sadyang paglabag sa ika-4 na utos. Isang kasalanan na ipinapalagay. Wala namang paglulutong binabanggit diyan. Sa kanyang kinot na talatang idinugtong niya doon sa isang sulat ni Ellen White. Mali ang kanyang, nakalagay pa doon sa kanyang caption, cooking during Sabbath. May cooking ba dito? Sa Eternity Past, page 287, paragraph 1, walang cooking diyan. Talagang sa ilang ay pinagbabawal yung pagkuha ng mga kahoy at ikimagsisiga pa para ikikumuha ng init doon. Bakit? Ay sakto lang ang klema doon. Sa araw, meron silang haliging ulap para kumanlong sila sa init. Sa gabi, hindi sila lalamigin, meron silang haliging apoy. No. Kaya ipinagbabawal doon sa araw, ba't ka mangunguha pa ng kahoy at ikimagsisiga? Yun ang sinasabi doon ni Ellen White. Walang pagluluto na sinasabi doon. Hindi nagpapahintulot yun ay kumo, hindi pinagbabawal yun sa Kanaan ay pwede ka nang magluto sa Kanaan. Pwede ka nang magluto ngayon ng Sabado. Walang ganong itinuturo doon. Kaya tama yung sinasabi mo. Mapanganib yung paggamit ng sulat ni Mrs. White pag hindi naiintindihan. Katulad niya, pinagdugtong mo yung hindi naman dapat pagdugtongin. Doon sa isa, ang kinukot ni Ellen White, ay yung pagbabawal ng Diyos sa pagluluto ng araw ng Sabat. Bawal talaga, kaya nga kinot niya, pinakikita niya na bawal. Dito naman sa isa, na iyong kinot, hindi naman pagluluto yan, ang tinutukoy diyan. Iyan ay pagpapaningas ng apoy. Pagsisiga para sila'y kumuha ng init, wala diyang niluluto. Matuto kang umunawa kasi ng iyong binabasa bago mo sabihin dyan sa mga mapanganib yung ginagawa mo. Maliwanag ang sinasabi ni Mrs. White. Bawal talaga. Itong mga sinasabi niya. Ito. Counsel for the Church, 226, paragraph 2. Yan. Cooking on the Sabbath should be avoided. Napakaliwanag noon. Review and Herald, 221, May 8, 1883, Practical Thoughts for the Camp Meeting. So ito ang sabi rito. Huwag tayong pumunta sa mga camp meeting upang sirain ang Sabat sa pamamagitan ng pagluluto sa araw na iyon. Ang mga tagubiling ibinigay ng Diyos sa Israel ay hindi dapat ipagwalang bahala. Iluto ninyo ang inyong iluluto ngayon sapagkat bukas ay kapahingahan ng banal na Sabat para sa Panginoon. Sinadya ng Diyos ang kanyang sinabi at tayo na naghaharap sa mga tao ng mga pag-aangkin ng banal na batas ay lalabagin ang batas na iyon sa ating sarili para lamang masayahan ang gana? Huwag naman sana. Alam ko na madalas na ipinagkait ng Panginoon ang kanyang pagpapala dahil sa nabigo tayong igalang siya sa pamamagitan ng pangingili ng Sabat ayon sa kautusan. Kung minsan ay halos kasing dami ng pagluluto na ginagawa sa Sabat kaysa ibang mga araw. Mas gugustuhin kong kumain ng tinapay at tubig lamang kaysa
panganib na masira ang ikaapat na utos. Yan ang sabi ni Ellen G. White. Ang lahat ng kinakailangang paghahanda para sa Sabat ay dapat gawin sa Biyernes. Sa umaga ng Sabat, kung malamig ang panahon, hayaang magbigay ng mainit na gruel. O hayaang painitin yung niluto ng Biyernes. Higit pa rito, lahat ng pagluluto ay dapat iniiwasan bilang isang paglabag sa Sabat. Review and Herald 221, May 8, 1883. Ito pa ang isa. The Sabbath should be as sacredly observed on the campground as it is in our homes. Ayan. Maliwanag ang pagkakasabi. Ang Sabat ay dapat na sagradong ingatan sa mga pagkakamping o sa campground, gaya rin sa ating mga tahanan. Hindi natin dapat hayaan na ang abala at kaguluhan sa paligid natin ay makabawas sa sagradong dignidad nito. Hindi dapat magluto sa araw ng Sabat. O yan, napakaliwanag niya, no? Ng mga sulat ni Mrs. White. Kaya yung sinasabi mo na tungkol dun sa pagdating sa kanana, hindi na ipinagbabawal, hindi pagluluto ang tinutukoy doon. Ang usapin doon ay yung pagsisiga, yung pagpapaningas ng apoy para sila'y kumuha ng init doon sa siga. Yun ang usapin doon, hindi naman pagluluto. Talagang hindi naman yun iniutos hanggang doon sa Kanaan. Pero doon lang yun ipinagbabawal sa ilang. Sapagkat doon sa ilang ay hindi naman kailangan nilang magsiga doon para sila'y mainitan. Kaya yung caption doon sa iyong inihahayag na sulat ni Mrs. White ay mali yun. Na nakalagay doon ay cooking during Sabat. Wala doon cooking na tinutukoy, ha? Matuto kang umunawa ng iyong binabasa. Matuto kang umunawa ng ayon sa konteksto. Huwag mong ihalo yan doon sa pagluluto. Walang niluluto doon. Lahat ng sinabi mo dyan tungkol sa pagluluto, isablay eh. Gusto mong bigyang katwiran yung pagluluto. Hindi naman dapat. Kawawa yung mga iglesyang napupuntahan mo, pag ganyan ang mga isasagot mo, dadalhin mo yan sa apoy. Kahit na ang mag-analyze diyan kahit sino, ang mag-analyze diyan sa sagot mo, na nakakaintindi, sabihin sa iyo, ikaw ay padalos-dalos na yung sinasabi, hindi mo iniisip ang iyong sinasabi. Iglesia ang iyong pinagsasabihan, maraming nakikinig sa iyo. Sala naman yung iyong ipinapayo. Yan ay laban kay Mrs. White. Salungat yan sa mga turo ni Mrs. White. Kailanman hindi tinuro ng Seventh-day Adventist na magluto ng Sabado. Kung pwede ka naman magluto ng Biyernes. Kaliwanag ng sulat ni Mrs. White. At sasabihin mo pa mga logically speaking na hindi lalago ang Seventh-day Adventist. Ibig mo sabihin pagka nagluto ay pag hindi nagluto ay hindi lalago. At para lumago ay kailangan magluto. Pag Sabado. Ano ba? Ewan ko sa iyo. Yan lang. Yan akin hindi kita sinisiraan. Tinatama ko lang. Sinasabi ko lang na yung mga sinasabi dyan sa ganyang ang iyong sinabi dyan sa bahaging yan na yung programa ay sablay yan. Malayo yan sa katotohanan. Kaya sana bago ka ang payo ko sa iyo, aralin mong mabuti ang iyong sinasabi. At yan dalahin mo yan. Mabuti nga ako yung nagpapayo sa iyo, yung hindi pinababayaan ka lang. Ewan mo, ba't pinababayaan ka? Meron namang mga authorized person na dapat ay magsalita sa iyo. Siguro, hindi nila naririnig yung sinasabi mo. Pag narinig nila yan, siguradong sasabihan ka rin. Kasi sablay yan eh. Sablay ang mga turo mo na yan.